So napansin namin, mas marami pa nanonood ng Bold kaysa sa amin. So guys, shit! Ay ko, gusto kong maging criminal. So hi guys, welcome back sa YB TV. At ito ulit ang segment natin na YB Tours. So kasama ko ngayon, si Nick. At ako naman si Azzy, ang host na itong YB Tours. So i-review naman natin itong e-bike ni Nick na Super 73. Mine. So guys, bago tayo tumalon sa specifications na itong Super 73, magandang pag-usapan muna natin kung saan nga ba galing itong e-bike. So si Super 73 po ay originally US made. Pero since yung unit natin na dala ngayon is OEM, so ito po ay China bike or China made na e-bike. Sa US made nga po, marami po tayo mapapansin na parts na nagkaiba dito sa OEM. So kagandahan dito sa Super 73 ay na-introduce ito sa market para sa ating mga buyers na itong pandemic na nagdaan. So alam naman natin na itong pandemic na uso yung mga bike talaga, lalo yung mga electronic bikes, kasi yun talaga yung pinaka-convenient na ride na masasakyan natin papunta sa mga work, papunta sa market, papunta kung saan pa man. So mapapansin nyo, hindi katulad sa ibang e-bikes, itong Super 73 ay naka-setup na talaga. Pero kitang-kita naman na sa itsura pa lang classic na siya, na parang cafe racer ang itsura na itong e-bike na to. So mapunta na nga tayo sa pinaka-puso or pinaka-engine na itong e-bike natin. So since wala nga siyang engine, ang pag-uusapan natin sa Super 73 is yung battery niya. So sa battery niya, meron siyang lithium-ion, removable and chargeable battery. So meron tayong 48 volts na battery rin. Meron siyang umaabot na 4 to 6 hours or charging time. Pero sa 4 to 6 hours na yung tingin ko sulit na rin kasi nasa 50 to 65 kilometers nga yung kayang abutin ng battery niya. So mapunta naman tayo sa wheels or sa gulong na itong Super 73. So sa Super 73, sa mag size niya ay meron siyang size 16 na mags. And sa gulong naman ay pinapatakbo siya ng gulong na sumusukat ng 20 by 4.0. So pag-usapan naman natin, syempre yung katabi ng gulong, which is yung braking system. So yung braking system niya, di na rin masama for an e-bike. So yung braking system niya, ipinapagana na ng disc brake. So alam naman natin, pag disc brake ang isang bike or isang motor, sobrang lakas ng preno para dito. Especially dito naman sa ating e-bike na hindi naman tumatakbo ng ganung kabilis. So maganda rin dito, harap-likod niya, naka-disc brake na rin. So yan, goods na rin yung braking system niya. So isa pa nakakapagpaganda dito sa ating bike, no? Syempre yung suspension niya. Kita natin bold sa naka-gold is naka-telescopic forks na siya na suspension na sumusukat naman ng 36mm. Sa likod naman, meron tayong shock absorber na nakabaso and adjustable din. So makikita nyo naman kung gaano ka-bulky at gaano katibay yung ginamit nilang shock absorber para sa e-bike na to. So next sa pag-uusapan naman natin, yung kanyang transmission or kanyang gearings. So sa gearings niya, ay gumagamit siya ng Shimano. So though Shimano siya, pero sabi nga nila, ito yung pinaka-entry level o pinakamura na Shimano na ginamit dito sa bike na to. So hindi na rin masama dahil yung Shimano na to ay gumagamit ng 7-speed na transmission or na shifting. So mapunta naman tayo sa lights. So yung lights niya, kagandahan dito is naka-LED na. So meron tayong headlight na LED and meron din tayong taillight dito sa likod na naka-LED rin. So ang pinagkaiba lang nito sa motor siguro is wala siyang signal light. Pero the rest LED naman. So after ng lights, pag-usapan na rin natin itong panel gauge niya. So sa panel gauge niya is naka-digital na. So makikita natin dito yung speed, battery informations at iba pang malalaman natin tungkol dito sa bike natin. So bago tayo tumalon sa owner's thoughts, so pag-usapan na natin yung pinakahuling detail na pwede pag-usapan dito sa Super 73. So yung Super 73 ay gumagamit ng steel frame na chassis or kaya batalya para sa mga bikers natin dyan. Alam nyo na kung ano yung sabihin nun. So napansin namin na mahigit 95% ng audience namin dito sa YB TV ay hindi pa nakasubscribe dito sa aming channel. So guys, malaking tulong na kung magsusubscribe kayo dito sa aming YouTube channel na YB TV. At mag-follow na rin kayo sa Facebook page namin na YB TV. May Instagram din kami. YB TV. As a bitch. So guys, yun lang yung information or specifications na may bibigay natin para dito sa Super 73. So ngayon naman, nakikita na natin or tatawagin na natin ito si Nick, which is ang owner netong Super 73. So nandito na nga si Nick, ang owner netong Super 73. So tatanungin natin siya ng kanyang experience or mga pros and cons dito sa kanyang bike. So Nick, unang-una ng question is, bakit ito yung napili mong e-bike? Kasi nung una, gusto ko talaga magmotor. Natatawain tayo. Gusto ko talaga nung motor nung una, kaso delikado daw. Tapos di ako pinayagan.
Tsaka mahal ng gas ngayon. So syempre, doon tayo sa electric na eco-friendly, na pogi naman tignan, na hindi mo ang wow. Nung binili mo ba siya, ganyan na siya or ano pang modification yung ginawa mo sa kanya? Pinalit ako siya ng handlebar. Yung una, mga mataas yung handlebar niya, mga hanggang dito. Nung una, akala ko hindi komportable to, pero actually mas komportable siya kaysa sa stock na handlebar. Tapos yung battery niya, ito, sa taas siya nung una. Nilipat ko siya dito sa baba para makapaglagay pa ako ng bag na ganito. More storage. Tapos nagmukha siyang gas tank. Siyempre, mukhang scrambler tayo. Para pogi. Mas naging bulky siya, tignan. May iba ka pa bang pinipili bukod dito nung times na bibili ka pa lang sana na ito? Ang balak ko talaga nun, yung totoong Super 73. Kaso yung nalaman ko yung presyo, di na, kukotse ko na lang. Nakita ko yung OEM, palag-palag sa presyo, mura eh. Pero di na rin bad yung quality sa totoo. And kuha naman niya yung original na Super 73. Tsaka ayoko talaga mag-NWOW. NWOW! NWOW! Ilang months mo na ba siya gamit? Kailangan ba ito binili? Ano yung... So around October. yung dapat may isang trabaho na hindi natuloy. October, November. Yung kailangan malapit. So kung rolling pa to, nag-usap pa sila. Nagkwentuhan pa sila kasi di na alam kung kailan niya binili. 5 months na sa akin to. Makikita nyo naman. Wait lang! Baka So 5 months na nga to sa akin. Okay. So sa 5 months na yun, ano yung pros na nakikita mo dito? Pros. Para sa isang e-bike, mabilis naman siya para sa akin. Umaabot siya ng... Sa akin 40 kasi mabigat ako eh. Pero usually umaabot ng 50 to pag magaan yung rider. Madali siya i-charge kasi removable yung battery. Hindi na kailangan ipasok sa bahay yung motor. Battery lang. Okay, tingnan. Actually, alayo niya sa ibang e-bikes. So mapapansin nyo. So naka-design talaga siya as classic or cafe racer na bike. So ano bang cons na nakikita natin dito? Yung cons, syempre stock parts, China bike, medyo bumibigay na yung preno. Okay. Yung harap, wala nang kapit. Yung likod, maingay. Tapos ito, yung digital gauge niya, nabasa. Tapos medyo nagloko na, kaya meron tayong malupit na plastic dito para hindi na mabasa ulit. Yun lang naman. Isa pang question is, magkano mo nabili itong Super 73 na OEM? 60,000. Flexi. Nabili ko siya sa Go Pedal PH sa Pasig. Physical store ba siya or Physical. by online? So last question naman sa'yo, Nick. So, ito bang Super 73 is marirecommend mo para sa ibang e-bike lovers? Marirecommend ko naman siya. Hindi siya mukhang normal na e-bike. Hindi siya mukhang NWOW. Mukha siyang scrambler. Pogi. Tsaka naka-lithium ion na. Di tulad nung iba na naka-lead acid lang. Safe na battery. Safe na battery to. Tsaka mas matagal buhay nito. So karon guys, singit ko lang as an owner of Yamaha R3. Nung na-testing ko tong e-bike na to is natuwa rin talaga ako. Satisfied ako sa performance niya and pati yung mga parts na nakabit sa kanya, lalo sa gulong kasi malapad yung gulong niya. So hindi ko feel na naka-e-bike talaga ako. So yun nga guys, sana na-enjoy nyo itong review namin para sa e-bike na Super 73. Kung may gusto kayong motor or e-bike man na ipa-review, maaari lang na i-comment o kaya kahit mag-PM kayo dito sa aming page. Huwag kakalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe dito na lang sa YBTV. Yun lang. Peace out. Mga out, yo.